Ang kinatatakutan ay yung pong ICC arrest warrant. Bakit daw alam daw ni Davao City Congressman Paulo Duterte na meron na daw warrant for Senator Bongo. Posible bang malaman muli ng ibang tao outside of the ICC or even sa inyo, no, sa mga assistant to counsel na meron ng lumabas na warrant? Kasi katulad ng kay Senator De La Rosa, sealed warrant ito, di ba? Mhm. Posible kung syempre uusisa ka doon sa source mismo o doon sa pinagbigyan ng warrant. So ang warrant, pagka-approve or kapag ka-issue, meron lang yan yung court mismo na yung court as a whole, kumbaga administratively, ipapadala nila yan sa mga bansa na miyembro niya at saka yung bansa na kung saan matatagpaan yung suspect. Okay. At sa Interpol. So that's one way. The other way is, posible talagang yung prosecutor magkaroon ng kopya. Kasi yung sa warrant ni Bato, kasi sila yung nag-request. Yeah. Secret ex parte, available only to the prosecution. So Okay. two ways lang yan. Mismong ICC prosecutor o kaya Philippine government. Yun yung pinakamalapit na source. Okay. Or, syempre, let's not always laging medyo nakakalimutan ko, pwedeng yung object or yung subject ng warrant. Yeah. Kung yung subject ng warrant, napakitaan, na-servan na, syempre masasabi din niya. Kaya lang, ewan ko kung saan makukuha ni Pulong Duterte yung information niya, no? Yeah. Kasi, hindi ko alam kung meron siyang kilala sa loob ng agencies ngayon. So, to be particular pa sa agencies, dahil manggagaling yan sa Office of the President, malamang ganun ang daloy ngayon. Dalawa lang naman ang parang kinikilala na law enforcement officers na kaagad-agad pwedeng mag-enforce. Yeah. Yan po ay NBI at PNP. Okay. Yung isa na under DOJ, yung isa under DILG. Yeah. So siguro kung may source kayo sa loob nun, posibleng malaman kahit secret pa ang warrant. Pero, i-excuse ko na yung sarili ko kasi kahit pa po, kunyari, sa victims naman kayo, sa ano kayo, part kayo ng external list of counsels, lalo na doon, dahil wala naman talagang role sa enforcement of the warrant, kumbaga need to know basis ano magagawin ko sa pag-serve yung warrant? Mimiron lang naman ako Kaya po, yung lang pong kayang mag-serve, dapat mag-serve, ang technically may access dyan ngayon. Okay. And yan, sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, highly reliable source. So kung meron siyang highly reliable source na tinutukoy, sabi niyo po, it should come from either of the two law enforcement agencies na maaaring mag-serve ng warrant, or it could also come from the Office of the President. Tama ba yung narinig ko? Kasi ang tingin ko ngayon, doon ang pasok. Kasi kung member state sana tayo ng ICC, meron tayong liaison officer or liaison doon sa ICC at yun ay sa pamamagitan ng DFA naman. So pero under the Chief wala Executive. na, hindi na tayo member So, iniisip namin, paano nga tayo kakausapin? Kumbaga, wala nang naka-assign. So, ang tingin namin, Direkta? dadaan yan sa Office of the President. Oo, kasi yun yung representative ng government. Yung medyo butas lang dyan, from that office, posibleng ipakalat Baka sa merong iba pang agencies. Wala bang, I was going to ask you this before, lalo na nga nung na-confirm na nga na meron ng na-unseal na warrant for Bato de la Rosa. I was trying to research dun sa mismong rules ng ICC. Wala bang sanctions ng ICC for yung unwarranted disclosure ng mga sealed warrant? Walang eksakto maliban kung abogado ka ng ICC, kumbaga nandun ka sa list of counsels kasi may code of ethics, may parang code of conduct na sinusunod yan. So, katulad po, nakalagay doon na kailangan kong respetuhin ko ano yung mga patakaran ng ICC. At kung dinisclose ko ang hindi dapat i-disclose, parang abogado, sususpend ako or i-reprimand. May iba ding mga personalidad na pwedeng, kumbaga kapag may specific role ka sa ICC, for example, intermediary. Ito po yung mga tumutulong sa ICC. Posible din na merong pananagutan. Pero paano kung kunyari government? Naman yun. Sa government, mas name and shame. Katulad ng failure to arrest a person, di
pinapadala ng ICC registry yung warrant dun sa iba't ibang bansa. Paano kung yung isang bansa, nakatulad nga ng South Africa, parang pinadalhan sila, hindi na nga nakatuloy doon si Putin. So si Putin gustong pumunta sa kung saan-saang bansa. Pero baka arestuhin siya doon. Maka-arestuhin sa South Africa, pinadala ng letter, uy, arestuhin nyo yan. Hindi na tumuloy si Putin. Yeah. Pero yung isang example yata sa Yemen, si Bashir, may Yeah. warrant yata yun, or summons. Yung Yemen, basta sabihin na natin may ibang bansa na hindi hinuli, nagpa-state visit pa. Oh. Nagkaroon ng Hinos pa. Oo. Oo, hinost pa tayo, official. So, Assembly of State Parties, ito yung every December, actually parang may session nga recently, pero every December, Yeah. nagmi-meeting yan. Nag-uusap-usap ang mga member, tapos doon may name and fame. Nagawa ng resolution. Bakit ganito, hindi ka sumusunod? Tapos, sometimes, yung judges mismo, kasi sa ASP, medyo it's a political entity. Minsan, yung court, sa judiciary, minsan may ipapadaloy kasi nila yung bakit hindi na-arrest. Nandun na pala sa teritoryo mo. So, dito sa ASP, sa political group, mas may parang name and shame. May resolution, can we have this country explain why they did not arrest this person? So, pwede din na doon sa ganun, can we ask the Philippines why was there? Mas bansa pero ngayon kasi hindi na tayo member no? Correct. Pero parang ganun. Yes. Can we ask the Philippines why was there premature disclosure? So, pwedeng magpadala ng, ano matawag nun? Hindi naman memo? What is it? Parang memo. Memo din. To ask the kahit na tayo ay hindi na party to the Rome Statute, to explain kung bakit nagkaroon ng premature disclosure. Pwedeng ganun. Kaya lang yun nga, baka sabihin ng ibang state parties, ano ba yun? Lahat na lang? Huwag na yan. So, it's going to be a political decision on the part of the Assembly of State Parties. Pero I would imagine pwede because we were a former member state. Yes, of course. Ngayon, ang contention kasi ni Congressman Pulong Duterte na sa supposed pagpapalabas naman daw ng arrest warrant for Bongo, Senator Bongo, ay nawe-weaponize na daw ng gobyerno, no, ni Pangulo Marcos Jr. yung mismong paggamit ng mga ICC arrest warrant. Kaya sabi ko, nawe-weaponize, wala naman tayong role in issuing the warrant of arrest, di ba? And walang pinalaman si Marcos sa paggawa ng krimen. Well, that too. Kaya yan yung pinakauna namin, ang nagreklamo po niyan ay ang mga biktima ng patayan. Huwag po nilang kakalimutan yun. Totoo nun may patayan, kailangang may managot sa patayan. Yan na yung sinabi sa korte. At kung papapansin yung statement ni Pulong, walang sinasabing ganun. Kaya kumbaga, wala, hindi naman sa pagtatanggol sa Marcos administration kasi may mga kakakulangan din yan at sila mismo may mga violations. Pero labas sila, tama ka, dun sa issuance ng warrant. May ginawa ng kabalastugan. Gamitin natin yung term na yon. Noon pa man, bago pa yung term ni Marcos. Kaya, yun yung, kumbaga, iniisip nila na we-weaponize. In the first place, kung hindi kayo pumatay, makakarating ba tayo dito sa ICC? Kaya, ini-evade nila yung usapin ng patayan. Nililihis. Kapag pinag-uusapan, nililihis. Kaya ang nakikita ko nga, jurisdiction na naman, sovereignty daw. Ako, sabi nga namin sa sovereignty, nakakatulilig kasi paulit-ulit na parang ang laki-laki ng sinusurrender natin. Mas malaki po ang issue ng sovereignty sa usapin ng West Philippine Sea. Yun talaga. Yes. Visceral, material, makikita mo, tangible yun. Pero dito sa ICC, alam niyo kung sinong sinusuko? Yung pinakamasahol na mga kriminal sa loob ng Pilipinas. Yan lang po ang tatamaan ng ICC proceedings. Kaya wag pong mag-aalangan yung, baka ako, ganun. Yung, sa totoo lang, sorry pero yung mga DDS parang ganun katakot. Baka ako, hulihin ako. Hindi po kayo maapektuhan kung hindi naman kayo ang pinaka-responsable. Sa tingin niyo ba, Attorney, since naka-adjourn sine die ang Senado ngayon,
na this would actually be the perfect time para biglang maglabas ng arrest warrant para kay Senador Bongo dahil hindi na siya pwedeng tumakbo sa Senado at sabihin na i-protective custody niyo ako. Yes, of course. Sa akin nga, kung may warrant na, dapat huliin siya agad-agad. Pero I would say, one of the mistakes in the arrest or attempted arrest of De La Rosa Bato was that he was not arrested outside the of Senate. the Senate. Oo. Parang sayang yun, missed opportunity yun na bakit pa nakatungtong doon samantalang alam na may ganong issue ng matagal na yung issue. Di ba, November pa yan yung immunity. Oo. So, Kaya, ano yan complicated kung parliamentary immunity ang i-claim. Kasi maski ako, sa totoo, may respeto din naman tayo dapat talaga dun sa protocol. Pero, para iwasan yan talaga, dapat hinuli na siya sa labas ng Senado noon pa man.